guys! Welcome and welcome back to my channel. So in this video ay aking i-share ang isang bagong-bagong application na nakita ko sa Google Play Store as in now na. Ayan. So for today's video guys is i-share ko siya. But before we go on guys, sa mga hindi pa nag-subscribe, mag-subscribe na, i-hit ang bell button para ma-update kayo sa upcoming videos and tutorials. Alright, welcome and welcome back to my channel. So in this video ay aking i-share ang isang lending application na nagpapautang daw up to 100,000 pesos. Ayan, so bagong-bagong application sa Google Play Store and hindi ko alam kung may mga gumamit na dito or wala pa or mangilan-ngilan siguro. Ayan. So sabi dito na unsecured maximum borrowable 100,000 pesos. Ayan. And sabi dito na 2,000 or 2 plus million user. And then quick approval disbursal. And then multi-channel repayment, secure personal data. Ayan. So, dito tayo mag-concentrate sa quick approval and disbursal. Ayan. So, ang lending application pala na ito guys ay si Pinoy Peso. Ayan. So, parang may Pinoy Peso na akong na-review dati. Ayan. Pero ito yung bagong application nila since meron sa logo na Pinoy Peso 2004. Ayan, so sabi dito, product information, loan amount from 3,000 to 100,000 pesos, loan term 90 days, and 180 days yung longest. Sabi dito, notice. Ayan. So, parang yung mga permission natin sa ating application list, image data, camera, device data. Ayan. So, in-agree ko siya. Ayan. So, bigyan natin na access sa ating location. Ayan. Sa ating SMS. Ganyan. And after which, guys, is eto na. Hi there. Welcome to Pinoy Peso. 1,000 or 10,000 pesos maximum loan for new client. Loan amount, ayan, and term of 120 days and low interest rate. Maximum or yung maximum niya is 10,000 sa mga bagong aplikante or bagong client ni Pinoy Peso. So, click natin yung apply now. Ayan. Once nang na-click natin ang apply now guys, ay hihingi sila ng ating phone number. So, hindi na po yun bago sa mga tulad natin ng mga utangera ng bayan, ganun. Okay, so magsasend sila ng verification code and then mag-create tayo ng password and then babalik tayo sa dashboard nila and once na-click natin yung apply now guys, ay dito na siya. So first thing is yung identity information. So identity information and of course is magsasend tayo ng ID type. Ayan, so ID type, birthday, and yung gender. So, yun na nga guys. Ito yung mga ID na kailangan daw. Ayan, TIN ID, driver's license, UMID, GSIS, voters, SSS, PRCID, postal, ayan, and passport, OWA, and yung national ID natin. Ayan. So, after which ay after natin ilagay kung anong ID na meron tayo, for me is UMID. Ayan. So, once na-click ko yung ID or so, after which guys is enter natin yung number or yung card number, yung birthday, yung gender, gender and yung first name, middle name, last name. Ayan. So, guys, naglagay na ako ng information ko and here, kung ano ang nangyari guys. So sabi dito sa kanilang application na quick disbursement or quick na process. Pero what happened to my application guys? Ayan guys sa screen record. So ni-screen record ko po talaga para makita nyo guys na ang hirap po mag-apply sa kanilang application. Hindi ko alam kung talaga nga bang ang bagong-bagong application siya or may problema sa system nila as of now or I don't know guys. Pero ilang ulit ko na pong sinubmit ang aking information or ang aking application sa loan application na ito is sabi dito na network busy or ayan ayan system is busy. System is busy. Laging system is busy. So ano yun guys?
nakuha lang po nila yung aking information, ang aking card information, ang aking name, ayan. So, hindi ko alam kung itatry ko pa later. So, baka magbibigay ako ng part 2 ng video ito para makita natin kung talagang nag-process ba yung aking loan. Pero mag-update na lang po ako, guys. So, advice ko lang sa mga gustong mangutang na manood tayo ng mga reviews tulad nito. Kaya, manood tayo ng mga reviews tulad nito para naman maging safe yung mga information natin. Gaya nito guys, na kinuha po yung mga information ko, information ng card, and information ng personal information ko. Ayan. So, yun guys. So, sa mga nakasubok dyan guys, ay please enlighten me kung nasubukan nyo ba siyang okay o hindi. Ayan, kasi basically ay kinuha lang po nila ang aking information. So, ayun guys. So, baka magre-review or itutuloy ko ang review ito. I-upload ko na lang po yung part 2 kung sakali na hindi na po network busy or system busy. Ayan. So, thank you for watching guys and I hope to see you on my next one. Bye!